kailangan pasayahin mo sila. Hindi naman as in parang bastusin ka. Pero kung kaya mo naman i-tolerate na hinahawakan yung kamay mo, minsan nahalik-halikan yung kamay mo, ganyan. Mahilig sila mag-lean na ganyan. Every 6 months, meron kaming, check-up. May medical. Para sa mga girls, kung meron ng mga sakit. Pag meron na-detect na may sakit dun, tsugi ka na. Wala na. Chill lang. Pinakamalaki kong nakuha dun, parang nasa 62. Malaki, sa isang buwan. Isang cut-off. Sa isang cut-off. Isang 15 days. Nasa rooftop ako. Ayoko na mabuhay. Iniwan na ako ng mag-ina ko. Nailit na ng bangko yung ko dahil sinanla ko. Kotse ko, nabenta ko na. Bakit kayo ganyan? Kami yung sinisisi. Can you send me some pictures? You licking your fingers? Ganyan. Paano yung pag ganun? Meron na doon, naka-ready. Yung mga normal na mga AI generate, mga online pictures na kinuha online. Or meron talagang, eto yan. Meron silang kinukuhang mga pogo models. Na mukha nung tao na yun ang gagamitin pang scam. Pero lalaki ang katransaksyon nung clients. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako si Noreen Gordon, pero mas tinatawag nila akong Ren para mas maiksi. Single mother ako with 6 children. And madami ako naging work. Nag-fast food ako, SM, dicer, cashier, and then napasok ako sa Omise. Ano po yung Omise? Japanese term siya ng club, actually. Yun yung mga katulad dito sa Pilipinas na high-end clubs na meron din sa mga hotels. At ang position ko dun is Customer Care Assistant, also known as CCA. Opo. Pwede niyo pong paliwanag sa amin kung ano yung CCA? Yes, of course. CCA is kami yung mga babae doon sa Omise na sino-show up sa mga guest. Tapos kami yung nag-a-assist doon sa mga guest na nandun. Kami yung nagsasalin ng mga alak, nagpe-place ng orders. Pag may kailangan, sasamahan sila sa may restroom or kung may mga video okes na gusto nilang kantahin. Kami yung nag-a-assist sa kanila. Technically, yun yung work namin, is to assist the guests. Sino-sino pong tao ito, yung mga nagiging customer dito sa tinatawag nyong Omise? Mostly sa Omise kasi, since Japanese club siya or Japanese company siya, Japanese ang madalas naming guest doon. Pero meron ding mga Koreans, pero napaka-limited ng headcount ng mga Pinoy doon. Minsan, ang mga Pinoy doon is parang, lang siya, kasama lang ng mga Japanese guests or drivers, gano'n. Opo. So, when you say Omise, high class po ito? Yes. Kami yung mga naka-gowns, talagang kung titingnan para kami nasa pageant. Hindi kami yung parang putyo-putyong bar dyan sa tabi-tabi na tumatawag ng mga customers sa gilid-gilid. And we are not allowed na sumama sa guests outside. Kasi violation yun. Matatanggal ka doon. Hindi siya part ng trabaho, kumbaga. Under the table ng transaction yun. Ng ibang, may mga gumagawa. So, magbalik po tayo dun sa kaninang sinasabi nyo na nag-entertain po kayo. Anong klase pong service ito? Actually, sinasamahan lang namin sila. Halimbawa, for example, ikaw yung guest. Papasok ka doon, pipili ka ng girl ng CCA. Tapos, kasama kami dun sa table mo, sa chair mo. Tapos kami, katabi ka namin, kami yung mga nagpupur lang ng alak, o minsan kasama ng kumanta, video okay. At times, syempre hindi mo malilimit yung mga guest doon na minsan hawakan ka, iho-holding hands ka. Hindi siya allowed. Pwede kang magreklamo na nababastos ka. Pero, nasa sayo yan kung gusto mong i-entertain more yung guest mo para maging komportable siya sa'yo. Kasi mas makaka-earn ka doon ng money. Kapag naging comfortable sa'yo yung guest mo, hindi ka maarte sa paningin nila. So, paano pong ginagawa nyo nito? Before, nung una, syempre nung first time ko, kasi naging work ko siya is upon curiosity lang. Hindi ko talaga siya intention maging work talaga. Parang nausisa lang
sa mga posting sa social media na looking for ganyan. So sabi ko, why not try? Kasi galing akong online casino, then doon ako biglang nag-transition. Apo. So, nung unang pasok ko doon, naiilang ako syempre. May mga lalaki eh. Syempre mga guests doon lalaki. Minsan touchy, minsan hindi naman, minsan marespeto sila. Actually, mga Japanese sobrang marirespeto. Pero may mga makukulit doon. Lalo na pag nakainom. Hawakan ka sa kamay. Kami naman, nung medyo naging comfortable na ako, ilang weeks na ako doon, hawakan ka lang naman ng ganyan, ginaganyan-ganyan yung kamay mo. So sa akin, I don't mind. Kasi hindi naman ako nababastusan doon. Kumbaga parang entertainment na din yun sa kanila. Kakanta ka, hahawakan kang ganun. Para ka lang din ina-assist nila. Kumbaga palitan lang eh. Gesture lang nila actually. Pero may time din na may bastos. Saan po ang limitation nun? Hawakan ka sa puwet. Hawakan ka sa ganito. Sa legs. Meron din magta-try sa dibdib. May na-encounter akong ganun. Pag ganung bagay, kasi nandun ako sa part na hindi ko siya gusto maging work talaga. Na-curious lang ako. So ako, nagpapa-pull out ako sa manager. Which is, terminology is tencho. Manager siya sa Omise. Pagka ganun, Sir, tencho, medyo nababastosan ako. Aalisin na ako dun sa table na yun, tapos kakausapin yung guest na to stop yung ginagawa kasi kung hindi, ilalabas sila dun sa Omise. Kasi actually, dun sa Omise, since high-end club siya, parang tingin sa mga girls dun is para kang diamond. Inaalagaan kayo eh. Hindi kayo para bastusin. Yun yung number one na pinamuka or siniksik sa isip namin nung manager doon ng management is kung gaano kayo namin pahalagahan, irespeto, diamante kayo sa paningin namin, dapat ganun din tingin nyo sa sarili nyo. Not because of money, bababa kayo sa ganung level. Apo. Actually, hindi ako galing sa super poor family. Lumaki naman ako na maaluwan yung buhay namin. Only child ako, meron akong half-sister. Tapos, lumaki naman ako ng nabibigay yung kung ano yung kailangan. Hindi naman ako lumaki ng broken family. Naging broken family ako, magto 20 years old na ako. So, hindi kami pinalaki. Actually, mahigpit yung family background ko eh. Lalo na sa side ng mother ko, Kastila, Pilipino ang kinalakihan nila. So, mahihigpit sila. Kabaliktaran naman dun sa side ng father ko. Medyo mga magsasaka, mga typical na Pilipino. Kung sa background ko, nung pagkabata, maayos naman ako. Pero at syempre, dadating ka sa mga mababarkada ka ng high school, inom, cutting, di na pumapasok, di ba? Dumaan ako sa ganon. Hanggang sa nagkaroon ako ng rebelde stage. Di ako nakatapos actually ng high school that Bakit time. po kayo nagrebelde? I can't say na dahil sa family, pero nandun mainly sa father side ko. Parang siya kasi, for him, ito lang yung kaya ko, ito ka lang. So parang ako nagtanim ako ng sama ng loob na parang kahit gaano daw kataas yung grades ko that time, wala siyang pakialam. So parang ako, only child ako, tapos ganun yung mararamdaman ko. Di pala importante yung grades ko, bakit pa ako? Actually, nagbubulakbol nga ako, dun hindi nila alam. Kasi matataas pa rin yung grades ko kahit nagbubulakbol ako. Sama ako sa top students that time. Nakakahinayang kung iisipin. Ano po to? College or high school? High school. Tapos, ayun, hanggang sa nag-stop na ako, hindi na ako nag-aral. Yung mother ko lang nag-push sa akin na mag-take ng ALS, yung Alternative Learning System, to finish high school. Then, nag-take lang ako ng short course. Ano po yun? Personal course? Computer Operations, specializing Microsoft Office. Para makapasok ako sa mga offices. Hindi ako dun mag-stay lang sa fast food, kumbaga. Tapos yun, dire-diretso na ako nun. Hanggang sa 18 years old pa lang ako, nag-start na ako mag-work. Wala. Sobrang lihis talaga ng mga naging work ko. Nag-Jollibee ako, kung pwede siyang i-mention. Nag-Jollibee ako, nag-SM department store ako. Transition ako into brand ambassadress ng Tribal Gear Philippines for how many years. Then, nung nagkaroon ako ng children, nag-call center na ako doon. Pero before ako mag-call center, doon ako napasok as online casino dealer. Nung nag-wait pa ako ng start date ng online casino dealer, dun ko naisipang pumasok sa Omise eh. Ayun yun. Kasi hindi ako pwedeng mabakante dahil single mother ako. So, ang nasa isip ko nun, kailangan ko ng alternative
na source of income, which is sinasabi nila na isang araw lang may 1K ka na. Kasi yun yung nakakasilaw as CCA eh. Ang per day mo doon normally is nagre-range from 1,000 to 1,500. Pag CCA type C ka, type C, parang May level. May level. meron siyang categorizations. Pag C ka, may itsura ka. Pwede. Kumbaga, pwede ka ipasok. Pag B ka, medyo pang model-model ka. Pag A ka, Parang yun ang ibig sabihin model-model. Parang level ni yung ng mga artista. nagsi-freelance Oh, I na see. hindi pa ganun kakilala. Oh, Mga yes. independent, ano pa sila. Pero pag nasa A and S ka na, ayan na yung mga Diyosang tinatawag. Oh. Mala Ivana Alawi na yan sila, Marian Rivera. As in talagang mga retokada na yun. Ganun na. I can say lahat retokada, pero How about yung S? sila na talaga yung as in Yun yun. Diyosa. Diyosa na. Wala ka na masasabing imperfection sa kanila. Mm-mm. Makinis, matangos ang ilong, ang ganda ng mata. Mga retokada na sila. Artistahin, kumbaga. As in talaga. Noong time na pumasok ako doon, nasa category ako ng B. Kasi noong time na yun, balingkinitan ako, makinis talaga ako, maputi ako that time. So, napasok ako sa, meron din kasing ibang omise na level-level din sila. Nakaka-categorize din sila eh. Meron dun parang grand. Magbanggit ako ng iba. Merong Yoko, may grand Yoko. Kumbaga, sa Yoko, ang range ng salary din is parang 1,000 nagsa-start. Sa grand Yoko, parang 1,500. Sa Premier, parang 2,000. So, iba-iba siya talaga. Nung nag-start ako sa Yoko, nung B pa lang ako, syempre, nung pumasok ako dun, wala pa akong alam, ayos-ayos. Nalipat ako na transition ako sa Grand Yoko, which is naging A ako nun. Kasi ano na ako nun, marunong na ako mag-skincare. Mga ilang taon po kayo nun? Bata pa, di pa naman bata. Siguro mga 22, 23. 22. So, anong year po yun? 2014, parang ganun. 14, 15, dun siya tumatakbo. Pero hindi ako actually nagtagal doon. Pero I really enjoyed working as a CCA. Kasi ang dami kong nakilalang tao. At ang dami kong nakitang iba-ibang tao doon. Backgrounds. Sobrang dami talaga. Itong Yoko po ba, parang same lang siya ng Omise? Yung Yoko is yung name ng Omise. Oh, I see. Yung Omise, Club. Club. Okay. Club talaga Okay. siya. Yun yung term sa Japanese. Sa Japan ng So, club. Yoko is a name ng Yes. club. Yun yung Okay. pinaka brand name, kumbaga, company name nila, Yoko. Grand Yoko. Dami, iba-iba dun. Sa Malate, actually, yun. Tapos, naglipat ako ng Makati, sa Sachi. Hindi kami pwedeng lumabas dun ng nakaganto. Casual. Evening gown talaga. Evening gown. Naka-full makeup kami dun. Hair and makeup talaga. Meron talaga dun naka-assigned na mga artist para ayusan kayo. Yung unang-unang experience ko doon na nagulat ako, may mga guests doon na biglang nanghahalik. Lalo na yung medyo old na sila. Gesture lang nila, hindi siya out of ng mamanyak eh. Yung parang sobrang natuwa siya. Halimbawa, kumakanta ka, come here. Hahatakin kang gano'n, tapos ikikiss ka sa cheeks. Minsan meron sa lips, ganyan. Nagulat talaga. So, Oo. hindi mo papansinin yun? Hindi ko siya actually pinansin na as in pinansin. Kasi meron dun VIP lounge. Yung VIP dun, ang door dun is glass naman. So, kita naman yung loob. Hindi siya din nalalak. Open lang siya. Meron dun yung pinaka parang open lounge. Yun yung parang table. So, dun ko siya na-encounter. Dun ko siya na-witness. Nasa kabilang table ako. Tapos, nagkakatuwaan yung ibang guest dun sa kabilang table. Tapos, sinatak niya yung isang girl, yung isang CCA. Then, he kissed the girl. Sabi ko, nagulat talaga ako. As in, parang, uy, ano nangyayari? Kasi, kumbaga, parang, assist lang ako. Bakit may pag-kiss nang nagaganap doon sa cabinet? Pero, kumbaga, in the long run, masasanay ka din na meron talaga mga ganun. Kasi iba-ibang tao talaga yung makakasalamuha mo. So, hindi mo ma-filter na dapat lahat parang marirespeto ka. Meron talagang dadaan at dadaan sa'yo na mababastos ka. So, paano po yung pinaka-service nyo dito? Ano lang talaga, kami lang yung nagsasalin ng Salin, alak. ganun lang. Nag-order, nagbibigay ng mga kung ano nung kailangan nila, lighter, ganyan. Yun yung main na ginagawa namin doon. Then, kami nagpa-punch ng songs kapag gustong kumanta. Pag may gustong ipa-order sa labas, kami din yung lumalabas. Or kami din nag-a-assist papuntang restroom. Kumukuha. Sa Japanese kasi,
Meron silang warm towel na binibigay pag dumating. Kami din yung nagsiserve nun sa kanila. So, meron ba ditong nagaganap na, alam mo na, ilalabas kayo or gustong makaraos? May mga nangyayari bang ganun dito? Actually, dun sa OMIS hindi allowed yung Yung extra service. Sabihin natin extra service. okay. Oo. Hindi siya allowed. Kahit nga hawakan ka or may mangyaring milagro sa VIP room is not allowed talaga. Pwede silang ipapulis. Hindi talaga nasa policy siya ng OMIS Kasi, kumbaga, inuman lang siya. Restaurant, inuman, may babae lang. Pero yung extra service is hindi talaga siya kasama. Pero, may mga nangyayaring ganun. Under the table na siya. So, may mga girls din na hindi mo din naman pwedeng i-judge kung bakit sila pumapayag. Siyempre, sa pera, sa hirap ng buhay. Hindi natin alam yung backgrounds nila. So, may mga transaction na nangyayari doon na guest to CCA na lang. So, nag-aayaan yan sila na text-text na lang. Ganun, usap na lang. After nila doon, pag out ng ganito, kasi hanggang 3 a.m. kami that time So, pagdating ng 3 a.m., minsan outside na nung OMIS Nagkikita na sila somewhere. Minsan pinapadiretso na sa hotel. May mga ganun. So, may mga kilala po kayo na nangyayari yung ganito na tumatanggap sila ng under the table? Meron akong mga nakausap kung paano siya nangyayari. Kaya naging aware ako. At nagkaroon din ako ng indecent proposal na ganun. Opo. Pwede niyo pong i-share sa amin yung indecent proposals ninyo? Yes. Yung guest na yun is 3 beses siyang pumunta doon. 1 week kasi sila Yung unang punta niya doon is hindi ako ang napili niya na CCA. Pero since yung CCA na yun, meron kasi doon tinatawag na parang guest A, B, C. Ngayon, pag guest A ka, ibig sabihin, pagpasok mo pa lang, for example, ikaw, pagpasok mo pa lang, oy, si Ren ang gusto ko. Hindi ka na titingin doon sa ibang girls. Si Ren, automatic, si Ren na yung kukunin ko. Meron naman B, dun sa showroom, not really showroom, parang sa lounge, nakaupo lang kasi kami dun lahat Pagpasok pa lang ng guest, makikita na kami. Yun yung B, papili ka dun. Yung C naman, meron kasi dun na, for example, ako, nakaupo na ako sa'yo. Tapos lumating yung regular guest ko, papapull out ako nandun, 15 minutes. Merong C, parang pauupuin lang temporary, hanggang sa makabalik yung original na girl. So parang ako, reserve yun. Ngayon, nung time na yon, nung unang dating nung Korean na yon, napaupo lang ako saglit doon. The following day, ako na yung pinili niya dun so naging B ako. Hanggang sa nung third is, ako na talaga yung hiningi niya. Yung na yon is matanda na siya. Not really matanda, parang almost 50s na din. Pero siya, diborsyado siya. Sa Australia siya nakatira, pero Korean siya. So, nandun na kami nag-aalok na siya ng under the table na mga transaction na parang, paalis na ako, 2 days na lang ako dito. Mag-beach tayo or somewhere sa mga resort, ganyan. Pero hindi naman niya ako directly inalok ng extra service na, babayaran kita ng gantong kalaking pera. Gusto ko nang may mangyaring milagro, ganyan. Hindi naman. Maayos naman yung approach niya that time. Pero hindi ko siya tinanggap kasi wala ko dun sa part na yun na tatanggap ako ng extra service para sa sobrang laking pera. Kasi nga, nandun ako for curiosity lang talaga that time. Pero, may dami dun talaga ng mga nakakwentuhan ko na right after talaga ng pagpunta nila dun sa OMIS paglabas pa lang, aabangan na sa kanto, nandun na yung kotse, diretso na sila sa motel. So, nandun pa lang po sa loob, magkausap na sila sa through text. Minsan hindi. Sa mismong table lang. Mamaya, what time? Out mo, ganon. 3. Okay, I'll wait you there. So, madalas po nangyayari ito sa OMIS Not really madalas. Hindi siya... Kasi actually, dun ko nakita kung ano yung diferensya ng local club sa Japanese clubs. Mostly kasi ng Japanese saka Koreans, company ang kailangan nila. Gusto lang nila ng kasama. Gusto lang nila mag-enjoy. Kaya sila nandito sa Pilipinas is to enjoy. Hindi para lang sa tawag ng laman. So, pag yung local, ibig sabihin, tawag ng laman ang yes, dito. di ba? Normally, pag pumunta ka sa club, automatic alam mo na kung ano yung gusto nila dun dito sa atin sa Pilipinas. Pero sa Japan kasi, ang kultura ng Japanese, pumupunta sila dun is to enjoy, karaoke, company ng iba.
Yun talaga mainly. Pero dito kasi sirang-sira ang CCA sa Pilipinas. Kasi nga, iba yung reputasyon ng CCA or ibang tawag is GRO. May nangyari po ba na pumatol kayo sa, nag-propose ng indecent proposal? Actually, hindi ko siya pinatulan nung nasa OMSI ako. Pero meron ako naging partner na galing siyang client doon or guest siya doon. Kasi pinerso niya ako eh. After ko mag-work doon, continuous kami nag-communicate. Nagkaroon kami ng relationship. Formal relationship talaga. Pero galing siya doon. Doon ko siya nakilala. So, nanligaw ito? Oo, nanligaw siya. So, paano po nangyari? After ko mag-work doon kasi, nung nalaman niya na single mother ako. Kasi doon sa mga naging guest ko, open talaga ako. Hindi ako nagde-deny para mas madaming pera. Magde-deny ako na wala akong anak, ganyan. No. Talagang na-open ko, meron akong gantong anak. Ganito yung work ko before. Hindi talaga planado na mag-work ako dito. Tapos, etong guy na to, si Korean, is parang natuwa siya sa pagiging honest ko sa background ko. Kasi madami nga doon. Dinidinay nila yung totoong background nila. Para mas malaki yung kitain nila. Which is understandable. Kaya nga sila nandun para kumita ng malaki. So, ayun, pinursu ako nung Korean na yun. After nung work ko doon, 2 months lang kasi ako sa OMIS eh. Pinastop niya ako doon. Ayaw niya nang kailangan official kayo. Alis ka na dyan. Ayaw So, ko na. in short, sinagot mo? Nag-run yung relationship namin for 8 months. Kaso, iba yung culture nila talaga. Nagpakasal siya sa ano. You mean Australian culture or Korean culture? Korean culture. Paanong iba? Iba talaga eh. Sa pagkain pa lang, di na kami magkasundo. So, hindi mo gusto yung Korean food? Hindi masyado. Hindi masyado. Saka iba din talaga yung ugali nila. Talaga? Iba talaga. Paanong iba? Sa Pilipinas kasi family-oriented tayo, di ba? Minsan nga kahit kaapu-apuhan na sa isang bahay pa rin, di ba? Oo. Sa hindi ko alam kung sa kultura ng Koreans yun. Pero siya kasi ayaw niya ng may makikitira. Kumbaga makikipisan sa inyo. Like, halimbawa, mother mo, gusto niya nakabukod. Tapos mahigpit talaga sila sa pera. Talagang earn talaga. Yung in-earn nila dun is talagang higpit. Kuripot. Hindi naman. Kuripot. Not really kuripot kasi generous naman siya sa akin eh. Hindi naman niya ako kinukuriputan. Pero, kumbaga, madaming ugali na hindi kami nagkiklik talaga. Tapos, ayun nga, sa kultura nila kasi, yung family niya is parang mahigpit na parang dapat Korean lang. So, nag-end up kami na trinay mag-introduce sa family. Nag-disagree dahil nga Filipino ko, tapos meron akong anak sa una. So, may discrimination dito? Yes. Kasi malaking bagay sa kanila yung Kaya nga sa Korea is meron silang abortion. Allowed sa kanila ang abortion kung hindi mo gusto yung pagbubuntis mo. Since ako, meron na akong baggage, 2 na yun that time. So, parang against yung family. Nag-usap naman kami, we ended the relationship ng maayos naman. Kahit nung kumbaga ilang years na, minsan nangangamusta pa siya that time. Pero kinasal na siya sa Koreana. So, what happened next after nung naghiwalay kayo nung Korean? Di kasi OMIS tawag eh. Hindi ko alam kung ano yung tawag, pero club din yun. Pero Korean club siya. At ang guest dun is talagang pure Koreans lang. So, doon ka pumasok? Trinay ko siyang pumasok ulit. Kasi parang na-enjoy ko siya actually. Hindi naman ako sunog bituka ng alak. Pero ang dami ko kasing nakakasalamuhan tao. So, parang gusto mo yung trabaho na gano'n na Oo, parang... nag-entertain ng Kumbaga, lumaki ako na nag-work ng nasa mall. Sanay akong humaharap sa tao. Iba-ibang klaseng tao. Ibang way lang. Kasi di ba nagbebenta kami ng mga garments doon. Eto, nag-entertain ka rin ng tao. So parang na-enjoy ko siya. Malaki din yung pera nga doon. Like, gano'ng kalaki? 1.5 per day. Malaki na yung 1.5 per day noon. Kasi ngayon, nasa magkano na minimum wage, di ba? Pero lumaki na yun ngayon. Oo, malaki na. Sa tingin mo, 2.5. magkano na ngayon yung gano'n, yung 1.5 dati? Yung 1.5 dati, nasa 2.5. Kasi ang alam ko ngayon, mayroon silang sliding system dun eh. Umaabot ng 5K per night ang isang CCA. Malaki ah. Bukod pa yung ladies drink mo dun ah. Oh. So, meron ka ng daily rate. For example, 2,000 yung daily rate mo per night mo. Meron ka pa halimbawa, ikaw yung pinik talaga. Meron pang ladies drink back.
Napakada isang ladies drink, may 200 pesos ka. So, sa isang gabi, kaya yung iba doon, tinatawag nilang drinking machine. Kasi paramihan talaga ng alak. Paramihan talaga. As in, talagang dapat yung sikmura mo, bata ka sa alak. Kasi libo talaga yung kikitain mo. Umabot ba doon tinamaan ka o nalasing ka? Hindi pa. Wala Hindi pa naman. akong... Medyo nung time na yun, kasi heavy drinker ako, kaya hindi ako masyado... Kaya hindi ka tinatamaan. Agad Oo. tinatamaan. One time lang, medyo nahilo ko sa tequila. Kasi nagpabote ng tequila eh. Kasi tinarget na namin magpabote. Magkano yung points namin doon. So, ang laki na agad ng back namin, ladies drink back namin doon. So, talo ka pala kapag madali kang malasing. Totoo. Talo ka. So, Madami ako na-encounter doon na tawag-uwak talaga yung girls. As in, talaga nakasalampak na sila sa CR. Yung mga hindi sanay mag-inom. Kasi hindi mo din masasabi, di ba? Merong, yung alcohol tolerance nila is mababa. Kahit gusto nila. May mga diskarte din naman sila doon para hindi malasing. ano yung diskarte? Tinatapon? Hindi naman. Yung iba iniinom. Tapos pag medyo nahihila na sila, isusuka nila yun para ma-replenish. Iinuman ng tubig, susuka. O, di wala ng alcohol. Oo. Ganun. Sige, magpunta naman tayo sa yung experience mo dito. Ano yung pinakabastos na na-meet mo sa ganito? Ano yung pinakamatindi mong nangyari sa'yo dito? Pinaya ako sa room ng naka-VIP kami nun. Sa naman na to? Sa Korean club na siya. Inaya niya ako talaga, sex. Dun sa VIP room. Pero pwede yun. Bawal siya. Bawal yun. Bawal siya. Pero may nagaganap na ganon. Meron yun dun. Meron yun mga ganong nangyayari. Meron akong naka-encounter na ganon. Ano yung kwento nila dito? Three guests yun, Koreans all. Lahat sila Koreans. So, 3 din kaming girl. Actually, 4. May extra girl na kasama. Kasi nga, baga parang company lang ang kailangan nila. Pero meron kasi dong isang Korean guest na medyo, siguro, mag-iinit na. Tapos bet na bet niya si girl. Nagulat kami, na sila. Nagkakapaan na sila dyan. One time na yan, kami, parang may team kami. Maiksi yung suot namin. Parang magki-Christmas ata. Maiksi. Para kaming naka-Santa. Mrs. Santa na costume. Ganun yung team. Ganun siya. Ulit kami, yung kamay niya nandun na sa loob. Pinasok na. Nagkakapaan na sila. So sabi namin, na kami? Exit kami dyan. Wala kami wala kami nakikita. Kanya-kanyang diskarte kasi. Siyempre, hindi mo pwedeng i-judge yung girl. Baka pinangakuan, bigyan kita 10K, di ba? Hindi natin masasabi. Nasa kanilang transaction na yun. Pero may nangyayaring ganun. Kahit bawal. Mahigpit na pinagbabawal yun dun. Orientation pa lang bago ka pumasok dun. Kasi pag pumasok ka ng OMIS whether Japanese or Korean yan, may requirements. Meron kami medical dun. Malinis lahat ng pumapasok dun. Hindi pwedeng may sakit. So, kumbaga, orientation pa lang sinasabi, bawal yun. Bawal kayong mambastos at bawal din kayong bastusin. At bawal din kayong magpagalaw sa mga guests nyo. Side or outside. Pero syempre, hindi na nila maaawat yun kapag outside na. Inside siguro, oo. Kasi may mga bouncer dyan, may mga umiikot dyan. Pag nagpatay nga lang ng ilo, kumakatok na yung doon. Ganon sila Ganon sila kaalaga sa mga babae. Pero, sabi nga ng mga manager doon, nasa babae yan kung pangangalagaan mo yung reputasyon mo or yung sarili mo. Kasi nga, ang sinasabi nila doon, diamond kami para sa kanila. Ganun nila kami binibigyang importansya. So, dapat ganun ka din sa sarili mo. Pero, iba-iba nga kasi yung tao doon. Mayroon doon, kailangan makasurvive. May sinusuportahang may sakit. Mayroon dahil trip lang. May nurse, may teacher. Dami ko, mga professionals. Mayroon ako mga kabatch doon na lisensyadong teacher, lisensyadong nurse. Pero dahil nga sa liit ng sweldo ng mga professional sa Pilipinas, mas pinili nilang pumasok doon. So, meron dun sa kanila na talagang sila na mismo yung nag-aalok ng kung anong serbisyong pwede nilang gawin. Meron siguro, pero wala pa ako na-encounter. Mostly lahat ng na-encounter ko ng mga extra service na inaalok is galing din sa guest mismo. Na gusto kita, pwede ba tayo lumabas? Ganon. Or after ng work mo, kita tayo. Siyempre, hindi mo na masasabi kung yung kita na yun, kung kakain lang ba, di ba? Hindi mo na yun malalaman. So, na yun? Nasa kanila na yun. So, ikaw, wala kang pinatulan sa ganito? Meron ako. Yung Korean na naging Korean partner ko, lumabas kami nun that time. Pero sa tapat lang, restaurant yun, Korean restaurant. Kasama din yung ibang nasa table. Kumbaga, parang 8 ata kami nun na girl. Pinasama ko yun.
Galante si Koreano eh. Sagot niya Pasikat, lahat eh. Oo. Kain kami sa labas. Bigay siya tip. Saka doon ko na-experience yung pag natuwa sila sa'yo, papaambunan ka ng pera. As in talagang lilipad ang pera sa'yo. Kaya parang natuwa ako. Sabi ko, easy money kung tutuusin eh. Pero nasa sayo na lang yan kung ibababa mo talaga yung sarili mo. Nagkakaroon din ba kayo dito ng regular check-up para sa mga, yung mga babae? Yes, every 6 months meron kaming check-up. May medical. Para sa mga girls, kung meron ng mga sakit. Pag meron na-detect na may sakit dun, tsugi ka na. Wala na. Tatanggalin ka na. Pero pwede naman lumipat sa iba. Hindi naman. Hindi Oo. rin. Pwede. Pero bago ka makapasok, ipapamedical ka. So, So, hindi ka rin Hindi rin. makakaligtas. Oo, kailangan goods lahat talaga. Mm-mm. Nakakatawa yung ibang mga matatanda doon na mga Japanese, Koreans. Kasi sila, since matanda na sila, gusto nila jolly ka. Kahit gaano ka etel buba, kaingay, rupa making, tong klase ng kaingayan, tuwan-tuwa sila. At doon ko na-encounter na dahil lang sa pagiging kalog mo, sasabugan ka ng perang ganyan. So, mas mabenta kapag kalog ka. Totoo. Kasi pag mahiyain ka doon, papalitan ka eh. Mm-mm. May na-encounter akong ganun eh, na hindi ako masyadong nagsasalita. Nung unang pasok, first few days ko nun dun. Pinapalitan niya ako. Sama ng loob ko noon. Kasi kumbaga, nakaupo ka na eh. Napili ka na eh. Pornado pa. So, dapat i-entertain mo talaga. Oo. Hanggat maaari talaga. Kailangan pasayahin mo sila. Hindi naman as in parang bastusin ka. Pero kung kaya mo naman i-tolerate na hinahawakan yung kamay mo, minsan nahalik-halikan yung kamay mo, ganyan, mahilig sila mag-lean na ganyan, why not? Kasi Pero pag kung sa nakakarating yung kamay, bawal na. bawal talaga. Pwede ka magsabi na, Tencho, hinihipuan na ako nito. Nababastusan na ako, hindi na ako komportable. Papa-pull out ka na ng management nun. Tapos kakausapin na yung guest. Ganun sila kahigpit. Ganun kaganda ang management ng OMISE. Kasi hindi nila pinapabayaan yung mga CCA doon na mabastos. Kaya lang, nasa tao na din talaga. Kasi may mga CCA din, mga batak na talaga doon sa trabaho. Sanay na sa mga ganong kalakaran. Kahit ipuan sila, okay lang sa kanila. Kasi pera yun. Kumbaga, di mo na nga masasabi kasi pera-pera na labanan. Pera-pera talaga. Oo. Kasi kaya sila pumasok doon, mas pinili nilang pumasok doon kasi doble, triple talaga yung kita doon. Mantakin mo magkano ang minimum wage that time? Nasa 400 something. 362 sa butik ako noon. Kinikita ko yung 362 na yun. Ladies drink lang yun. Wala pa. Isang ladies drink pa lang yun. Oo, 2 ladies drink lang yun. Oh, 2. Eh, ang per day ko nun dun, 1K, 1.5. Nakaranas ako ng isang cut-off dun, isang 15 days. 21,000. Malaki. Wala pang ladies drink yun. Wala pa din yung mga tips dun. 36,000 all in. 15 Kumbaga, hindi days. pa hataw yun, ano? Kumbaga, parang chill lang. Pinakamalaki kong nakuha dun, parang nasa 62. Malaki, sa isang buwan. Isang cut-off. Sa isang cut-off. Isang 15 days. Bukod pa yung mga tips dun. Kasi yung tips dun, iyo yun. Madalas nga, susuksukan ko lang dyan sa bra mo eh. Naka-roll yung ganon, dollars, libo. Hindi siya nagbibigay din ng 100. Wala, blue talaga. O baba na yellow. Ganon ka-ansel. Ganon cancel. Ito po bang mga client dito? Ito po ba yung sa mga Pogo? Hindi. Hindi, Sa Pogo iba. kasi, ano yan eh, underground offshore gaming sila. Mostly Chinese. Chinese. Nag-Pogo ako before. Ano Pero naman karanasan mo dito sa Pogo? Actually, dito ako nakakita ng casino dealer ka doon. Pero, pag gusto ka ng management, ng manager, lalabas ka nila. Meron dong mga underground pogos na dark secrets talaga. Pwede mo bang i-share sa amin yan? Oo, kasi papapasukin ka nila encoder. Maiengganyo ka, malaking kita, encoder ka lang, type ka lang dyan. Pero hindi mo alam pag nandun ka na, meron ka ng ibang gagawin. Like what? Extra service na. Para ka na lang gagawin nilang prostitute. Hindi ko nilalahat ng Pogo Pero dun sa na-encounter ko na Pogo, pero hindi ako dun pumasok Dun sa area na yon, may nangyayaring ganun. Maswerte lang ako, yung Pogo na napasukan ko is legal, under PAGCOR siya. Pero nung tumagal ako dun, 8 months kasi mag-1 year ako dun sa sa legal na Pogo. Dun ko nakita na yung Pogo dati is
pangit pala talaga ng reputasyon. Saka nang sa scam talaga sila. Paano? Totoo. Pwede mo ibahagi sa amin yun? Pwede mo ikwento sa amin yung kung paano yung ganyang kalakaran sa Pogo? Actually, sa una, mukha siyang legal. Para siyang call center setup. Pero yung mga clients doon, nasa ibang bansa. Katransaksyon nyo. Southeast Asia din. Pero yung transaction nyo doon, minumodus nyo na. Para mag-top up. Kasi ano yun eh, parang app, yung mga casino app ngayon. Para mamodus mo yun, mumudusin mo talaga. Guguyuin mo yun para mag-top up. Para lumaki ng lumaki ng lumaki. Yung top Tingin mo, up. paano nila ginagawa yun? Paano yung modus nila? May spill eh. Meron pinibigay doon na spill na kapag gantong bonus, dapat ganto. Malalak yun eh. May quota. May quota. For example, may promotion. Kailangan 10,000. Ano mo yan? I-cash in mo yan. Pero bago mo makakuha yung 10,000 yun, kailangan triple yung mailabas mong pera. Maibet. So, paano ang way ang gagawin nun para ma-reach niya yung quota na yun? Pa-top up siya ng top up. Kasi dapat triple eh. Kung 10,000 lang yung makakuha ka ng bonus na ganito, pero yung nakalak na yung pera mo doon sa promotion na yun, times 3 dapat yung mailabas mong pera, maibet mo. So, 30K dapat. Initial lang yung 10,000 na yun. So, mapipilitan ka mag-top up para makuha mo yung earnings mo. So, yung agent, ipupush niya na mag-top up itong... Kami, sasabihin namin, merong may promotion, 10,000 lang. Tapos, ang nito, times 3, ganyan, makukuha mo. Pag ganito, may bonus na 20%, 50% additional, ganyan. May engganyo, magta-top up. Malalak na yon yung 10,000 na yon. Paano mo mawi-withdraw yung earnings mo? Meron kang pang 20,000 na balance na dapat i-deposit o i-bet. Oo. So, yung earnings mo dun, yung kinita mo dun sa tinap up mo na 10,000, mapipilitan kang i-bet. Oo. Kasi meron ka pang 20,000 na bubuin. So, ubusin mo yung... Sa pilitan mo ubusin yung 10K na. So, imbis na nanalo ka na, for example, 10K cash in mo, nanalo ka na 5,000. Oo. 10K pa lang yung nauubos mo. Meron ka pang bubunuhin 20K. Sunog din yung 5K mong pinanalunan. Hindi na. May modus kasi dyan sa system niyan eh. Binulgar ko na. May counts yan kung ilang winnings, ilang losses. Saka ka papadamahin. So namamanipulate ang win dito. Ganun pala yun. Nalaman ko yan nung napasok ako sa Pogo. Kasi, hindi ko nila lahat. Pero dun sa na-encounter ko is, papadamahin ka sa una eh. Malaking cash in. Mananalo ka dyan. Ano. Kaso nakalock. Hindi mo mawi-withdraw. Kasi nga meron kang dapat bunuin. Kailangan mo i-reach yun. Oo. Pag na-reach mo yung limit na yun, kung magkano man yung earnings mo, mawi-withdraw mo na yun. Paano kung talo ng talo? Yun nga yung modus dun. Papadamahin ka, panalo. Di syempre, 20K na yung napapanalunan ko. Meron ka pang 10K na i-reach. Tapos, puro losses na yun. Wala na yung 10K mo. Wala na yung... Oo, papatikimin ka ng panalo. Ganun siya. Na malapit ka na dun sa sa matatalo na matatalo. Yung init na ng kamay mo, kakadot-dot dun, kakabet mo, yung laki na napapanalunan ko. Hindi mo nakikita, losses mo. Padami na ng padami, palaki na rin ng palaki yung nasusunog mong pera. Siyempre, i-reach mo yun, kailangan ko ma-reach to, babawiin ko. Top up na naman sila. Minsan nakakakalahating million top up namin dun. So, sobrang addict ng ibang tao sa sugal. Dun ko din nakita na umabot sa point na suicidal na sila. Pati mga ari-arian assets nila na isasanla, nabibenta dahil sa sobrang kaadikan sa sugal. Pogo. Naka-encounter ako ng suicidal call. Ano yung sabi doon? Nasa rooftop ako. Ayoko na mabuhay. Iniwan na ako ng mag-ina ko. Nailit na ng bangko yung ko dahil sinanla ko. Kotse ko nabenta ko na. Bakit kayo ganyan? Kami yung sinisisi. Yung online casino. Bakit kayo ganyan? Hinayaan yung malulung tao. Ganun. Sinisisi niya. Pag ganun kasi ng time na yun, tatawag na kami ng pulis nun. Co-coordinate na kami sa pulis nun. Pero dapat, ma-maintain namin na connected yung call. So, lahat na ng kasinungaling sasabihin mo, dumaan din ako sa ganyan. Kailangan hindi ma-disconnect eh. Para masalba mo yung buhay. Kasi nasa rooftop tatalon na eh. Hindi, dumaan din ako. Na-addict din ako sa
sa alcohol. Ganyan. Pero madaming dahilan na para magpatuloy ka. So, na-save tong tao na to? Na-save yung tao na yun. Pinagmumura niya nga ako sa call eh. Kasi habang nasa call, bigla na lang dumating yung mga pulis. Greenab siya. Ganto, ganyan. Bakit ka tumawag ng pulis? Ayoko na mabuhay. Galit na galit siya. Pero at the end of the day, nag-thank you din siya. Because you saved me. Sabi niya. Ayun, nakapag-usap pa kayo. Sinabi niya dun sa pulis, can I talk to her? Yung parang medyo kumalma na siya. Sabi ko, lahat ng nangyayari, lesson yan. So, dapat hindi ka sumuko. Tapos, thank you, you saved me. Hindi ko siya kwento personally. Okay lang. Kwento siya ng friend ko. Ganyan siya. Sabi, encoder. Tapos, nagulat na lang sila. Grupo sila. Isang van. 20 katao. Babae lahat. First 3 days, nagte-training sila in coding. Nagulat na lang sila, sabi, meron daw may-ari ng company na magsa-site visit. Nagulat sila, i-tutor daw sila sa kabilang site, which is somewhere in Quezon City. Nagulat na lang sila, ang lahat ng cellphone kinonfiscate. Pagdating nila dun sa site visit, club, nilockdown na silang lahat dun. Tapos, Sila nakalabas. so puro babae sila? Babae sila. Ngayon, di sabi, hindi siya encoding. Mamasang pala yung headhunter na yon. So, pinalabas lang yung encoding para makakuha ng mga babae. So, ngayon, bawal silang gumamit ng mobile phones. Kasi nga, di ba illegal yung pagkuha sa kanila. Tapos, bibenta sila sa mga foreigners. Prostitute talaga. So, sa pilitan to? Sa pilitan talaga. Paano pag naisipan mong, ayoko ng ganito? Hindi Gusto ko pwede. umalis? Kasi nakalak ka na. So, kidnap na to? Kidnap Kidnapping talaga. Na to. Oh. Na-raid yun. Kasi nakatakas yung 3. Yung friend ko, saka yung 2 babae pa doon. Nakayapak sila nung umuwi ng Cavite. Tumakbo sila. Paano sila nakatakas? Nagmakaawa sila dun sa driver ng van. So parang yung driver ng van is parang naawa din nga. Kasi alam din naman nila eh. So ganito na lang. Pukpukin nyo ko. Para naglaban siya kahit pa paano? Oo. Sila kasi yung last 3 na ita-transport dun eh. Pinukpok nila ng bote, pinalabas, nanlaban sila. So parang niligtas sila nun, in a way. So wala silang kahit na damit lang talaga. Kayapak pa nga sila eh. Wala, lahat talaga as in. Cellphone, pera, wala talaga. Tapos nireport yun sa police. Hanggang sa, natatandaan nyo ba kung saan? Natandaan nila, na-read yun. Na-read siya. Saan yan? Pampanga? QC. QC lang? Sa QC lang. Kaya nung naging mahigpit na yung about sa Pogo, na dapat talaga may license. Which is, di ba, sa Island Cove, napasarado yung Pogo dun. Nakapasok ako dun sa Pogo na yun. Dun ko nakita na hindi lahat pala ng Pogo dun is illegal. Meron din namang legal. Maraming anomalya. Kaya lang hindi sila allowed dito sa Pilipinas. Nag-ooperate sila ng walang lisensya. Pero totoong casino yung trabaho. Sa ngayon ba marami pang running Pogo? Underground, oo. Madami pa. Madami. Although pinagbawal na dito sa Pilipinas yung Madami. Pogo, di ba? Madami. Dami pa rin. Hindi na lang yan sila naka-public. Pero madami dyan. Paano ko nalaman? Paano? Yung old account ko sa Telegram. Nagpo-post pa rin sila dun ng hiring. Kasi nung napasok ako sa Pogo, na legal na Pogo under PAGCOR, bago ako mapunta dun sa legal na Pogo, nakakapag-apply ako dun sa mga underground Pogos. Hindi ako umalis dun sa group na yon sa Telegram. Tapos nito nga, nung nagkaroon na ng anomalya, nalaman na, di ba, napasara na nga. Tapos, inano na ni Presidente na bawal na ang Pogo. Cleanos, dami pa rin dun. Cleanos sa public, lumipat ng building, ibang business name, ibang category, pero ang trabaho mo sa harap ng computer, Pogo pa din. Pogo pa rin. May alam ka dito yung tinatawag nilang online scam? Paano online scam? Sa Pogo, kasi may sinasabi sila na anong tawag dito? Yung nangi-scam sila, nagpapanggap silang babae. Papaibigin nila yung client nila. Merong ganon. Oo. Anong tawag sa ganito? Paano yung wala siya actually scheme nila dito? Terminology. For example, ikaw, ako, male ako. Love scam. Yan, love scam. Oo. Gagawin doon, normal transaction. Pero lalandi-landiin mo.
Hi, sweetie. How are you today? Ganun yung mga tarada nila. True chat. Ah. Wala kasing calls dun eh. Chat talaga lahat. Ngayon, ang transaction nun dun, hindi na parang call center client. Parang nasa dating app. Oh, Ganun siya. may sarili siyang app. Meron siyang sariling platform actually. May ginagamit sila. Sa ganito, marami nabibiktima yung mga ganito. Madami kasi hindi mo masasabi na ano eh, na babae yung kausap mo. Oo. Madami dun, iba lalaki, na nagpapanggap na babae. At meron silang file na, can you send me some pictures? You licking your fingers? Ganyan. Paano yung pag ganun? Meron na dun, naka-ready. Yung mga normal na ano, mga AI generated, mga online pictures na kinuha online. Or meron talagang, eto yan. Meron silang kinukuhang mga pogo models na mukha nung tao na yun ang gagamitin pang scam. Pero lalaki ang katransaksyon nung client sa kabila. So, may third party. Ito, babae. Ito yung client. Ito ka. So, ikaw yung tulay dun sa transaction saka kung paano mag-usap itong dalawa. For example, ikaw yung male representative. Tapos ako yung pogo model. O, nanghihingi to ng picture. Ano ka daw? Ganto, bite your lips. So kami, for example, ako yung pogo model. Bite your lips. Sexy Selfie. picture. Selfie. Send mo dun sa platform. Eto, gamitin mo. So, mukha ko, pero ikaw yung gumagamit. Ikaw yung kausap. I see. Ikaw yung lalaki. So, ganito ang scheme noon. Tapos, yung transaction nun, hindi na siya professional transactions kasi nilalandi mo na siya para mag-top up sila ng continuous. Oo. So, yun yung mga nagiging scam dun. So, may mga ganito. Oo. Talamak ba yung ganito? Madami. Lalo Madami. sa underground pogo, madami. Hindi talaga siya talagang bulgar yun dun. Kumbaga, sa headcount ka dun, for example, dun sa team, 7 lalaki, 2 lang yung babae. Ganon. Di alam ng mga client, isa lang yung kausap Oo. nila na ano. Tapos, matatawa ka dun kasi pili lang yung ang mga pogo models eh. Hindi naman din malalaman na parang ito lang din yun ah. Kumbaga, coordinated ba lahat ng clients doon? Hindi halata. Hindi halata. Oo. Saka on the spot siya. For example, sabihin, gusto ko nakaano ka, crawl ka. Oo. Ganyan. Oo. Picture yun ng model. Ganun lang kadali. Ganun. At ang laki ng pera nila doon. Sino ang magkakapera doon? Yung mga model. Yung mga model. Kasi face card eh. Oo. Gagamitin picture nila eh. How about yung kachat? Meron din siya doon. Malaki ang sweldo ng underground pogo. Nasa 60K. Meron bang local nito? I mean, Sa Pampanga, madami. Oh, I see. Ganon? Tapos ang kliyente yung mga Pilipino. Pilipino. Kasi yung platform, hindi lang naman siya international. Meron ding mga kliyenteng, Sino yung mga nabibiktima sa ganito? mga politician. Yung mga addicts sa, sa sugal. Di ako magda-drop name Oo. Nung nasa online casino pa ako before, VIP client yun. Politician. Di ko alam kung anong position niya, pero kilala siyang politician dun. At milyon yung tinatapon niyang pera dun. As in, talagang addict siya sa sugal. Anong clue? Wala naman. Kaya magandang bigay ng clue. Basta politician siya. Oo. Ayoko magsabi ng position, local or Yes, okay. siya. Basta politician siya. Nalaman ko politician yun, talagang kilala siya dun, na VIP. Very, very VIP client siya dun. Sa isang araw, 3 milyon tinatapon nun. Grabe, ang laki. Kaba ng bayan yun. We can say that. Oo. Pero kumbaga, ganun Oo, kalaki. Parang ganun na nga. Pero pag nagbalato naman yun, tiba-tiba ka din. Para sa lahat. For everyone talaga. Oo. Kung sino yung naka-duty that day, na jumakpat siya, o malaki yung napanalunan niya, magsasend yun dun sa sa platform na for everyone. Gano'ng kakatagal sa Pogo? Pogo, 1 year mahigit. 1 year din. Mas matagal ako dun kaysa sa Omis eh. So, paano ka nahinto dito sa Pogo? Kasi nung online, yung sa Pogo ko nun, nung under Pagcor, hindi siya ganun kalaking sweldo. Legal nga, syempre may mga tax silang binabayaran. So, parang call center range lang din yung sweldo. So, pero umabot ka dito sa / encoder / ganito, ganyan. Naka-encounter ako ng ganun dun. Ayoko i-drop name yung company name, pero Oo. Paano ginagawa naka-encounter sa'yo? ako nun. Siya? Yung love scam. chat, love scam. Oo. Umabot ako sa ganun. Nagkaroon ako ng ganung experience for
few weeks. Pero this time, ikaw yun. Ikaw mismo yung Ako kachat. yung kachat. Mm. Pero hindi mukha ko yung ano. Hindi mo mukha. Hindi, yung kachat kasi, kachat lang sila. Pero yung mga Pogo models, sila yung face. Oo. Face na ginagamit. Oo. Paano yung usual na usapan dito? I mean, yung kachat mo, ano yung mga usual na pinag-uusapan Ay, niyo? madami yan silang modus dyan. Oo. Sasabihin sa'yo, sige, magta-top up ako 50,000. Mm-mm. Pero patingin muna ng dibdib. Oo. May mga ganun. Oo. May mga ganun. So, ikaw naman, i-chat mo tong model. Girls, kailangan ko ng ano, yung medyo, ano daw, boobsy, ganun. Oh, hanap ng model doon kung sinong nandung naka-duty that time. Mm-mm. Ano na yun. Yun So, trabaho. ang dami mo nakikita dito. Oo. Pati down there. Talaga? Oo. Pero mas malaki yon. I mean, Oo. mas malaki ang... Malaki sila. Pag may nag-request, kasi for example, yung Pogo model, ang rate nila doon, for example lang monthly rate nila doon is parang 80K, for example. Mm-mm. Pero pag nag-request na ng nude pictures, hindi na yung bite lips lang. May additional silang bayad doon. Like how much? 2,000 yun. Oh, yan, Inaabot laki ha? nila. Hindi pa nila gagalawin yung picture pa lang yan. Maabot ng 100,000 ng rate nila per month. Dahil lang doon sa... Pero hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, yung nila-love scam mo is bastos. Mm-mm. Meron daw lang talaga doon gusto nila ng mga selfies mo, sexy pictures mo. Mm-mm. Pero hindi naman nude pictures. Pero meron talaga doon mga pervert na addict sa sugal. Pero bago ka mag-top up, magta-top up ako 100K. Patingin ako ng ano mo, down there. Ganon. Mm-mm. Ganon sila. Naka-encounter ako ng mga ganong... Pero hindi ako naka-encounter personally na ako yung hiningian. Mm-mm. Pero may mga ganon talaga. May mga nangyayari rin ba na kayo yung nai-scam? Imbis na kayo yung mangi-scam? Meron dun, nahack yung system. Na-hack yung system ng lahat ng... Meron kasi dun na isang agent kami, di ba? Meron dun isang agent, maboka din yung kausap niya. Mm-mm. Nagsasagutan silang dalawa. Hindi niya alam, may nakukuha ng information na inside company Mm-mm. na confidential. Oo. Ganun. Tanungan. Yun daw na yung system namin. So, paano? May nakuha ba siya dito na Yung information transaction lang? daw, ang pagkakaalam ko, yung transaction namin that day, nakuha nung Nasa magkano yun? Million. Million din. Million siya. Kung peso Mm-mm. million siya. Kasi yung huling Pogo ko na underground Pogo, dollar rate Pero i-convert mo daw yun sa peso, million nang nakuha. Laki. Laki. Kaya parang naging mahigpit sila sa And nagkaroon sila sa security sa system na pag, for example, code nung sa office, Oo. nai-encrypt na siya. Oo. So, hindi makukuha Hindi ng na basta-basta. Oo, ganun siya. Nag-resign naman ako din. Mm-mm. Nag-resign ako ng maayos. Kasi di ko na di ko na masikmura Mm-mm. Kumbaga, di ka namang masamang tao Kumbaga, hindi mo rin naman ginusto yung ganun. Pero nakita mo At kung least ano yung nasaksihan mo transaction. yun. Oo. Mm-mm. So, lipat na ako ng company talaga. Anong company naman yan? Nag-call center. Bumalik ako ng Call center ka na. Oo. Tingin mo, gaano katagal pa sa industriya yung OMISE na tinatawag? Mas lalo ba siyang, mas lalaki yung ganitong kalakaran? Or titingin mo, liliit siya in 5 to 10 years, liliit na yung ganito? I don't think so. Magsistay ang OMS dito. Magsistay. Mm-mm. Lalo na ang Japanese is ang dami nandito sa Pilipinas. Kasi yung mga Japanese owners, nandito na sila Mm-mm. Ang dami. At saka, na-enjoy kasi ng mga Hapon, Koreans, or foreigners na magpunta dito sa Pilipinas. Kaya nga, dito nila dinadali. Bukod sa mura dito, yung lugar dito, yung tourist spots din kasi. Isang factor din ba dito yung dahil magaling mag-entertain yung mga Pilipino dahil masayahin tayo, ganun? Isa pa yan. Kasi sabi nila, iba daw ang kultura ng Pilipino dito compare sa Japan. Mm-mm. Doon talaga transactional. Dito kasi malambing, maintindihin, marespeto sa tao. Mm-mm. Unlike dun sa kanila, para ka lang din talaga nagbayad ng dyan. So, hindi quality yung service. Oo, parang boring, ganun. Mm-mm. Wala din. Hindi rin kami nag-enjoy. Kumbaga, okay, salin lang ng alak. Hindi Ganun katulad dito, sir, baka gusto mo
di ka ba malakas sa alak? Meron naman tayo ditong light drinks. Magbibigay ka ng recommendations. Doon hindi, bahala ka. Ito yung hard rock. Well, kasi natural sa ating Pilipino yung pagiging ganun, ano? Yung talagang magaling tayo Kaya, tingin ko hindi mawawala ang omises sa Pilipinas. Pero mas maganda lang din na ma-open yung totoong nangyayari sa omise na hindi naman sa lahat ng pagkakataon is madumi yung trabaho dun. Kasi misconception yan ng Pilipino eh. Makitid. I can say makitid, pero yun na kasi yung naging bahid ng pagkakakilala nila sa omise eh. Dahil nga dun sa mga low bars, nakilala as GRO. Pag GRO, prostitute ka na. Hindi siya. So parang naiko-consider to na as high class na GRO. Parang ganun yung lumalabas, di ba? Ganun yung lumalabas. Pero actually, hindi. Hindi talaga. Talaga, i-justify ko yan. Oo. Hindi talaga allowed magkaroon ng extra service office eh. Under the table na nangyayari yan. At babae na lang ang makakakontrol. Dun sa mga gustong pumasok na CCA sa mga omise, mapa-Japanese, Korean, Chinese man yan. Make sure na desidido kayo at buo yung loob nyo. Kasi hindi madali ang trabaho dun. Number one, kailangan batak nyo talaga yung sikmura nyo sa alak. Kasi yun ang labanan dun. Dun ka kikita. At dapat open-minded ka talaga. Hindi konting hawak na babastusan ka na. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon pag hinawakan ka is binabastos ka. Na intention kang bastusin. Tapos yung iba dyan, huwag nyo nang subukan din na parang first choice nyo yan. Kasi sisikmurain nyo talaga kung ano yung kalakarang nangyayari dun. Lalo na kung di ka open-minded, madami kang makikita dun na mababastusan ka. Pero kung gusto mo talaga ng pera at matinong trabaho naman, ang pagiging CCA, hindi naman yung pagiging prostitute. Nandyan talaga ang pera. Pero ingatan nyo lang din yung mga sarili nyo. Huwag kayong magpapakababa ng ganun-ganun ng dahilan sa pera. Hindi natin masisisi sa sobrang hirap. Pero hanggat kaya nyong protektahan yung sarili nyo, kung pera-pera lang din ang labanan, lagaan nyo yung sarili nyo. Bigay nyo pa rin yung respeto sa sarili nyo. Yun.